Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:05 sa hapon. Iloilo, gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napikuhan na sektor, mga dalagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunan, mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapadlaan sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Plus. Lunes, Nobyembre 17, tuwing 2025. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Walo ka eskwelahan sa Iloilo nakabaton sa bomb threat subong nga adlaw. Klase sa ECETU nag-shift sa online kasunod sa liwat nga pagbaton sa bomb threat. Halonggid kamo kay ipadakop ta kamo. Ini ang pahayag ni 3rd District Representative Lawrence Defensor sa mga nagpadala sang bomb threat nga wala sang kamatuoran. Iloilo, Governor Defensor nagbando sa madasig investigasyon sa mga nagpadala sang bomb threat. Mayor Raisa Treñas nakigsapol sa ICPO RACO NBI matapos ang sunod-sunod nga bomb threat sa syudad. Finance Police Visibility kag pag-review sang security setup sa malls kag opisina ginmando ni Mayor Raisa Treñas. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang bomb threat ang 8 ka eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo subong adlaw. Ang mga eskwelahan nga nakabaton sang bomb threat amo ang Iloilo National High School, West Visayas State University Main Campus, West Visayas State University Calinog Campus, Iloilo Science and Technology University, Washington College of Iloilo, Gimbal National High School, Iloilo Merchant Marine School, kag Central Philippine University. Nauna na gindeklara nga safe kay wala sa bomba ang WVSU Main Campus, Iloilo National High School, Iloilo Science and Technology, Washington College of Iloilo, West Visayas State University, Calinog Campus. Inibase man sa ginpatigaan nga inspeksyon sa Explosive Ordnance Disposal Team. Sa karong napapauli na mga kabataan kigipasangkad ang seguridad sa nasambit nga mga eskwelahan. Nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan agon matumod ang sa likod sini nga mga pagpamahog na ibaluan. Humalin sa nagligad nga semana, pilaman ka eskwelahan sa Iloilo ang nakabaton sang bomb threat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa online class ang Iloilo Science and Technology University Main Campus sa ilang mga estudyante kasunod sa panibagong bomb threat sa Bulutuan subong adlaw November 17. So na kay Dr. Heinz Gumakil, spokesperson ng ECETU, hindi malipod madamos ang epekto sa pagka-delay sa pilang aktibidad ang intuga nga halit sang bomb threat nga nabaton sa Bulutuan halin sa nagligad nga semana. Pasado las 9:30 sang nakabaton sang mensahe sa social media page sang Bulutuan nga nagasiling may bomba sa old site kag new site sang Bulutuan. Nagpatigayon naman sang inspeksyon ang kapulisan kag EOD sa area. Matandaan nga ikatatlo na ini nga tion nga nakabaton sa bomb threat ang ECETU sa sulod gid lamang sang 4 ka adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Napuhag ang mga estudyante kag manunudlo sa Gimbal National High School matapos makabaton sang bomb threat. Sunod kay Police Captain Melvin Mercado, hepe sang Gimbal Municipal Police Station, ginpadala ang bomb threat sang isa ka dummy account sa Facebook page sang eskwelahan. Ginpahibalo na sang Gimbal Municipal Police Station ang EOD team agad ma-check ang eskwelahan kung may bomba. Nagpahamtang man sang Incident Command Post ang Gimbal MPS para sa talunsay nga koordinasyon. Ginpapauli na ang mga estudyante para sa ila nga safety. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, Radyo Pilipinas News. Ginpundingan ni First District of Iloilo Representative Janet Garin ang bomb threat kag ginhimo sa Gimbal National High School. Gintawag sang kongresista nga unacceptable ang nasamit ng akto kag nagadala sang kahadlok sa komunidad. Sa karon nagpatigal sang inspeksyon ng otoridad, kagin paggabay ni Garin ang publiko ang maging kalmado kag likawan ang pagpalaptas ang unverified information. Komitidong opisyal nga mapasiguro ang safety sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa natin nga balita, Radyo Pilipinas News. halong gid kamo kay ipadakop ta kamo. Ini ang warning ni Senior Deputy Majority Leader sa House of Representatives kag Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa mga nagapadala sang bomb threat sa mga bulutuan nga wala sang kamaturan. Payag sang kongresista nga ang pagpadala sang bomb threat kabay sang destabilization sa mga munisipalidad sa Iloilo kag dapat ini paghimuon para makapangguba sang kalinong sang probinsya. Padumduman ng isa ka universidad sa 3rd District ang nakabaton sa bomb threat kainis ng aga na nagresulta sa pagkapuhag sa mga estudyante. Sang konsumong adlaw, masobra sa 5 kabulutuan sa syudad ang nakabaton sa bomb threat kag pagkatapos sa investigasyon na tukiban nga wala sa kamaturan ang mensahe. Radyo Pilipinas News. Step up and intensify the investigation. Inyang mando ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Kapulisan agon makilala ang mga nagapadala sa bomb threat. Sunod kay Governor Defensor, magtatawag siya kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Bayani Razalan agon magmando nga parasigon ang investigasyon para matumod kung sino nagapadala sa mga bomb threats. Pagklaro sa gobernador nga nibaluan niya nga wala nagauntat ang kapulisan sa pag-imbestiga sa mga nagapadala sa mensahe pang luwig nga gilayon kag labi pagid nga intensify ang investigasyon. Madumduman na may pila kabulutuan sa probinsya nakabaton sa bomb threat subong nga adlaw. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Trenyas nag-example sa ICPO Raco NBI matapos ang sunod-sunod nga bomb threat sa syudad. Detalye sang balita, Emmy Rose sa Jagudo. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sa dialogo ang Iloilo City Government sa pagpamunan ni Mayor Raisa Trenyas kaupod ang Iloilo City Police Office, Regional Anti-Cybercrime Unit Region 6 kag National Bureau Investigation Region 6 ang lunes ang aga sa Iloilo City Hall agudistoryahan ang sunod-sunod na bomb threat sa mga buluthuan sa syudad. Sunod kay Trenyas, naghiwat sila sa briefing kaupod ang mga nasambit na ahensya. Ilaman dinistoryahan ang masunod na tikam na pwede nila maging agud mas napabaskog pa ang seguridad. Nagpasiguro man siya na ginaseryoso nila ang pagtamahog kag nagpasalid nga sa bulig sang teknolohiya kag mas mabaskog ang koordinasyon, mapadasig ang investigasyon kag makilala kung sino ang sa likod sa bomb threats na nagpuhag sa mga estudyante kag manunudlo. Nagpanawagan man siya sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag mag-cooperate sa otoridad kung kinahanglan. Dugang nga prioridad sa Iloilo City Government ang seguridad sa kabataan kag Ilonggos. Sangkag sa datos ng kapulisan, halin Nobyembre 12, naglabot na sa 11 ka bomb threats ang ilangan na record sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mando ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas ang paghugot sang seguridad sa syudad kapag review sang security setup sa malls, government offices, iban pang establishmento. Ini matapos ang sunod-sunod nga bomb threat na nagpuhag sa syudad sang Iloilo halin sa nagligad kasimana. Suno sa alkalde, imanduan niya ang Iloilo City Police Office na magpatuman sa enhanced police visibility
kay enhanced police presence. Ginapareview sa alkalde ang security setup sa mga lugar nga ginakabig area of convergence o kung ginapadulungan sa madamo nga tawo. Napanugyaman siya sa publiko nga kung may mabaton sila nga bomb threat sa eskwelahan o kung opisina, gilayon nga ipalabot sa National Bureau of Investigation kag Regional Anti-Cybercrime Unit agud gilayon nga ma-verify ang impormasyon. Nagpanawagan man siya sa mga estudyante nga direkta nga magpauli sa ilang mga balay, apartment o kung boarding houses hindi na maglagaw-lagaw kung may suspension sa face-to-face classes bangod sa bomb threat. Naglabot na sa siyam ka bomb threat ang records ng ICPO sa Iloilo City halin sa nagdigan nga semana. Radyo Pilipinas News. Nalantaw ni Councilor Cedfrey Cabaluna, Chairman sa Committee on Police Matter and Public Order and Safety, ang posibilidad nga milog nga ipalabot nga problema ang mga naghihimo sang sunod-sunod nga bomb threat kag maagi lang nila ini agon matagan sila sang atensyon. Sunod sa konsehal, dapat usisaon kun anong matutuod nga motibo sa mga nagapamaw kon trip lang ini sa mga suspect. Dugang niya ang paggamit sa social media, posible nga pamaagi nila agon matagan sila sa nagakaigo nga atensyon sa pihak sini. Nanindugan siya nga sala man sa gihapon ang ila pamaagi kag dapat magsunod sila sa insakto nga proseso. Siling niya dapat usisaon sa mga eskwelahan ang ilatag sa grievance mechanism so may depensa sila sa mga kaangay nga insidente. Ginkasubo naman ni Cabaluna malubos nga naapektuhan ng mga kabataan kag maestra. Lakip na ang mga nagabaligya sa pagkasusulod sa eskwelahan bangod sa sunod-sunod nga bomb threat sa syudad. Nagpanungya naman siya sa kapulisan himo na tanan nagud madakpan sa likod sa bomb threat kag mapanaugan sila sa nagagaigo nga penalidad. Radyo Pilipinas News. Ordinansa nga magapatuman sa mabugat nga penalidad sa mga naghihimo sang bomb threat kag false public safety alerts. Iduso ni Councilor Rudolph Ganson sa konseho. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Report. Igaduso ni Councilor Rudolph Ganson, Chairperson sa Committee on Education sa City Council, ang isa ka ordinansa nga magapatuman sa mas mabugat nga penalidad sa mga madakpan nga naghihimo sang bomb threats kag false public safety alerts sa syudad. Plano sa konsehal na iluso ang ordinansa pagkatapos niya nga maghatag sa privilege speech may kaangtanan sa sunod-sunod nga bomb threat sa iyang regular session sa Miyerkules. Sunod kay Ganson, ang kubra nga pagpamahog sa mga eskwelahan hindi lango-lango bangod kadamo sa mga naapektuhan. Gani dapat may isa ka ngipon pinaagi sa isa ka ordinansa nga magapatuman sa mas mabugat ka penalidad sa mga nagahimo sa nasambit ka bomb threats. Din sa linya naging konsulta niya ang kapulisan kayang iya nga mga kaupod ng konsehal habang mapagarahan ang iya nga iduso nga ordinansa. Dugang niya nga sa karon, mga eskwelahan ang ginatarget sa bomb threats kag nagapuhag sa mga estudyante kag manunubyo. During pandemic, another resolution. But then I consulted Colonel Ligaya, pati ang mga grupo naman sa legal. Nabas na di mas mayo may nipon gid. Kaya kung sige-sige ini, kadamos ang alitan, then if it's only for fun, and it shouldn't be that way. Kung ginagawa natin, nayabuhin sila. Para sa Bagong Pilipinas, Emi Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa idalom sang Presidential Decree number 1727, ang bisan sino nga tao nga mapamatud-an nga hungod nga naghihimo sang pagpamahog o kung nagapalapta sang butig impormasyon na hanungod sa pagtingwa nga patyon o kung pahugo ng bisan sino nga individual pa sa eksplosibo kung iban pa nga pareho nga pamaagi, mahimo magatubang sa penalidad sa pagkapresong hindi magsobra sa 5 ka tuig, multa nga hindi magsobra sa 40,000 pesos o kung pareho nga penalidad depende sa mangin pagbuot sang korte. Radyo Pilipinas News. Ang infrastruktura sa Negros Occidental bangod sa Baguio hatagan sabat sa gobyerno. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Tagan sabat sa gobyerno nasyonal ang mga nagkalagbang infrastruktura sa Negros Occidental kasunod sang pagpanghalit sang Bagyong Tino. Ini ang ginpaambit ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kasunod sang pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang probinsya. Sunod sa gobernador, ginpamatian sa Presidente kaupo sa mga miyembro sa iyang gabinete ang nanaituhan na problema ginpalabot sa mga lokal na opisyal na nagtambong sa giniwat nga situational briefing. Nakit na diri ang mga nagkalagubang at tulay nga nakahatag uol sa pagbiyahe sa mga bulig kag lokal nga ekonomiya.
Samtang, magluwa sa 50 milyones pesos nga Presidential Financial Aid binabaton sa Negros Occidental para sa pagbangon halin sa Bagyong Tino. Dugang nga 45 million pesos ang gipain sa national government para buligan ang mga pinaka-apektado ng mga banwa kag syudad. Ginpasalamatan man ni Lacson ang nanging presensya ni Presidente Marcos nga sunod sa iya nagapakita sa kabalakas ng nasyonal nga gobyerno sa ila. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang cash aid ang masobra 2,000 nga pamilya nga naapektuhan sang Bagyo Ramil sa President Rojas Capiz gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office. Pinagi sa emergency cash transfer, nagbaton sang tig 10,000 sobra 10,000 pesos sa mga natumon nga severely affected, iba sobra 5,000 pesos abang slightly affected. Iniwat ang payout sa post-poblasyon President Rojas Civic Center sa pagpanguna ng Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya, Division Chief sa Disaster Response Management Division Erlene Garcia. May ginpamtang man nga help desk on site para magsabat sa palamangkutanon sa mga benepisyaryo. Pasalig sang regional office, mapadan sa paglabot sang ahensya sa mga apektado nga pamilya, tubtob na sila ang makabangon nga naisuno sa dagdiban President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang nagpanugyan sang ang DSWD Field Office sa mga benepisyaryo nga ang cash assistance sa idalom sang ECD program ang para lang sa disaster-affected beneficiaries na hindi dapat pagbuhinan o kunkuaan sa bisan sino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Manilalagon nga ginhiwat sang Iloilo Provincial Government pagi sa Iloilo Provincial Population Office sa pagpamuno ni Attorney Roel Von Superio ang paghiwat sang 2025 Provincial Barangay Service Point Offices sa Iloilo Convention Center sa distrito sang Mandurriao, Iloilo City sa Nobyembre, subong Nobyembre 17. Yara sa 2,500 ka volunteer workers gikan sa 5 distrito sa probinsya nagtipon sa nainambitan nga hilikoton siya pag-abi-abi sa mga partisipante kin siling ni Superio nga ang pagtililipon nagapadako sang ginambit nga promisa sa pagtukod sa mas mabakod nga mga pamilya, mas mabakod nga mga komunidad, ug mas mabakod nga pungsod. Pagaserbi man ini nga importante nga plataporma para sa pagpabakod sang kapasidad, kolaborasyon ug pagpauswag sang programa sa tunga sa mga BSPO. Ginpabutyag man ni Governor Arthur Defensor Jr. ang importansya sa BSPO sa paghuman sa profile sa ilang mga barangay kag ang kabilugan sa probinsya sang Iloilo. Ginsiling naman ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga tinguan nga makahimos ang lahi para mas mabenepisyuhan ang BSPO. Ang karon nga tuig nga BSPO Congress may tema Empowering BSPOs, Stronger Families, Stronger Communities, Stronger Nation. Ang Kongreso nagapabakod sa populasyon kag pag-uswag sa komunidad sa gobyerno probinsyal nga nakaangkla sa iyang More Progress Iloilo nga agenda, ang movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient province of Iloilo. Ang Iloilo ang may pinakadamo nga volunteer sa bilog nga pungsod. Suno ini sa Commission on Population and Development ang pagkilala ginpatod sa National Convention nga ginhiwat sa nailigad nga bulan. Yaraman sa kaiwatan, si Vice Governor Nathalie Ann Dibuque, 2nd District Board Member June Mondihar, 3rd District Board Member Jason Gonzales, League of Municipalities Iloilo Chapter President and Madyangan Mayor Suzette Mamon, Sara Mayor John Aying, Lambuna Vice Mayor Arvin Losaria, kag Mayor Bianca Espinosa sang Estancia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napian ang probinsya sa Guimaras bilang isa ka pilot site sang World Health Organization para sa bagong nga Primary Care Diabetes Technical Package. Gaging lunsar sa selebrasyon sa World Diabetes Day sa WHO Regional Office sa Manila sa Nobyembre 14. Nagtambong sa aktibidad ang mga opisyal sa WHO, naging pangunan ni Dr. Seiya Mau Piukala, WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Yun Yung Ko, WHO Acting Country Representative, Dr. Anna Marie Selena Garfin, Director for CDH Disease Prevention and Control Bureau. Kaupuniban pa nga representante ali sa WHO, DOH kay lokal nga pangulo. Ang ginrepresenta ni Governor Lucille Nava ang probinsya kaging pulbutya ang mga kadalagaan sang Guimaras sa pagpugong kag pag-control sa non-communicable diseases. Kinsiling sang gobernador nga dako nga dungog para sa Guimaras nga mapili bilang pilot site kay pahig niya nga ang bug-os nga suporta sa lokal nga panguluhan sa Healthy Hearts Program kag sa paday nga pag-away sa NCD.
Luyag ipakita sa probinsya ang apisar nga isa ka gamay nga island province ang gimarasmangin modelo sa gihapon sa isa ka mabakod kag epektibo nga health system sa idalom sang Universal Healthcare Framework. Ang bag-o nga diabetes package kabahin sa ginpalapat nga Healthy Hearts Program halin sa hypertension control inakipanasubong sa diabetes prevention, screening kag management sa primary healthcare system. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May 4 ka organisasyon sa mga isda ang mga PDL sa Bacolod City lakip sa mga tagpaton sang food donation. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang food donation laging paragtag sa Bacolod City Government ang 34 ka organisasyon sang manghisda ka mga persons deprived of liberty o kon PDL sa syudad. Kabahin sa mga ginparagtag ang 62 ka sako sa bugas kag masobra 2,000 ka canned goods. Ang mga canned goods sa nakalin sa naituway nga pribadong organisasyon kag ginpanagtag sa sumag Tangub, Singkang Airport, Punta Taytay, Pahanukoy, Banago, Barangays 1, 2, 3, 10, 14, kag 16. Samtang nagparagtag man ang city government sa 15,000 ka itlog sa mga persons deprived of liberty sa district jail sa Barangay Singkang Airport kag Handumanan pati na sa iban pa nga pasilidad kag evacuation center sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ni Governor Arthur Defensor Jr. Oath of Office ni Dr. Jerome Marañon bilang bago nga Sangguniang Bayan member sang Zaraga, Iloilo. Si Dr. Marañon ang utod ni Dismissed Mayor Jofel Marañon Soldevilla ang nagpuno sa isa sa 2 ka bakante nga posisyon sa Sangguniang Bayan matapos na nagsaka bilang alkalde kag vice-alkalde sa Jeffrey Silveo kag Attorney LJ Sortigosa. Madumduman nga gindismiss ang ombudsman sa Setyembre sini nga tuig bungod sa graft charges sa ni Mayor Soldevilla kag Vice Mayor Michael Omar Lacson. Nagaserbe bilang witness sa oath-taking ceremony sa ni Mayor Soldevilla kag Lacson upod ang pila ka barangay kapitan sang Zaraga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. kauna nga flag raising ceremony ng mga personnel sang Land Transportation Office Kaluya Extension Office kadungan sang pagbukas ng bagong extension office sa Semirara Island. Ginpanguna ni Chief Mary Jane Roa ang seremonya sa LTO compound sa sitio Sibuca, Barangay Semirara, Kaluya, Antique. Ang aktibidad ang hugnat sa pagdulong sa serbisyo sang ehensya sa mga residente sang Kaluya sa idalon sa pagdumala sang LTO Antique District Office kag LTO Regional Office number 6. Lakip sa serbisyo nga mahimo ma-avail ang pagproseso sa motor vehicle registration, drivers kag conductor's license kag student permit application. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Tonico Diose Dospan na fully prepared ang opisina sa operasyon matapos ang final assessment sang bulan sa Hulyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bagunhon bronze medalist sa Asian Science and Math Olympiad. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Madilagong rabos ang bagunhon na si Anne Marie Cabasa ang bronze medal sa 15th Asian Science and Mathematics Olympiad na ginhiwat sa Indonesia. Si Cabasa isa ka grade 7 student sa Ramon Torres National High School. Ang kadalaga ni Cabasa ang ginapabugagid sang Bagu City Government. Sunod sa City Government, ang dalayawang nga performance ni Cabasa sa nasambit nga kompetisyon nagbutang sang Pilipinas kag Bagu City sa international map sang academic distinction. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:29 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Nobyembre 17, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang
ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.